Handa ka na ba sa Pizza G's? Ready ka na ba? Ready na po. Gusto ko na matapos agad. Ilang porsyento para sa iyo na ganun ka kahanda na humarap sa tatay mo? Sobra po. Sobra pa sa 100%? Tapang na talaga natin niya ngayon. At niya, sa tingin niyo po kaya kahit pa paano po ay nakakatulong naman po sa inyong pamilya? Opo naman, sobra na nga po eh. Nakakatulong naman kami. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa inyo, walang katapusan. Mag-aalas 9 ng umaga nang umalis kami dito sa aming tahanan dahil nga ngayong araw ay naka-schedule na pupuntahan namin si Ate Ninya dahil nga ilang araw na lang ay nalalapit na ang pagharap muli nila ng kanyang ama. Kaya't nang matapos kaming maghanda lahat ay agad-agad naman na umalis na rin kami dahil nga nakikita namin sa kalangitan na tila nagbabadya na naman ang pag-ulan. Habang kasalukuyan na nagbabiyahe nga kami ng aking team ay pare-pares namin pinag-uusapan ang patungkol nga sa nalalapit na hearing ni Ate Ninya na sana ang dalangin lang namin ay kagaya ng pangako ni tatay na aaminin na niya ang lahat para nang sa ganon ang kagustuhan nga ng lahat na matahimik na si Ate Ninya ay mangyari na. You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now and I don't even know why. You know I really think it's time we say goodbye. At bago kami dumiretso kala Ate Ninya, ay naisipan namin na dumaan muna kami sa sentro ng San Juan para nang sa ganon ay makabili naman kami ng maipapasalubong namin kila Ate Ninya. It's better we leave it all behind. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. At bago nga pala kami pumunta dito sa San Juan, ay dumaan muna sana kami sa Walter Mart ng Candelaria para mamili sana ng ilang maidadagdag na mga damit ni Ate Ninya na magagamit niya sa mga darating na lakad. Ngunit pagdating nga namin doon ay sarado pa, kaya't minabuti na lang namin na maghanap na mabibilhan dito sa bayan ng San Juan. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. At matapos nga naming mamili ng mga damit, ay agad-agad din naman kami na nagbiyahe na para nang sa ganon ay makarating na kami habang hindi pa umuulan kala Ate Ninya. Okay guys, so good morning sa lahat ng mga manonood natin. Ngayon po ay andito kami ngayon ulit sa bayan ng Rosario. Marami sa atin ang naghahanap na ng update kay Ate Ninya. Pasensya na dahil kami ay naglaan ng araw para sa scouting. May mga bago tayong scout, mayroon tayong bago pang i-upload na tiyak na magpapaluwa sa lahat. Kaya sana panoorin nyo guys, abangan nyo yung vlog na ito. Talagang
matatouch kayo. Sobra talaga, di ba? Kahit sila tanong natin, kayo ba na-touch kayo? Opo. Nung sabihin lang natin na bago, okay? So ilalagay ko yung ano sa baba, ilalagay ko yung picture na nga abangan nyo kung sino to. Okay, si Nikki, ang batang si Nikki. Okay, so ngayon ay pupunta tayo kala Ate Ninya dahil nga ang lahat ay naghahanap na ng update, kaya pupunta kami dun ngayon. At ilang araw na lang guys, ngayon ay petsa 8. So meron na lang tayong 3 days from now para sa haharapin ni Ate Ninya na hearing. So sana nga mangyari kung ano man yung sinabi ni tatay sa kanila na aminin niya na lahat. Sana aminin niya na nga para matapos na to. Matapos na lahat at maging mapanatag ng pag-iisip natin niya at ma-proceed na natin kung ano yung mga tulong na ibibigay natin kay Ate Ninya. So ready na ba kayo? Punta na tayo, biyahe tayo. Okay guys, so kita kasi tayo doon sa bahay nila Ate Ninya. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Okay, so guys, nandito na tayo ngayon kala Ate Ninya finally. At unang-una pinagpapasalamat namin kaagad ngayon. Syempre yung paggising sa amin ni God sa umaga. At pangalawa, yung magandang panahon na ibinigay niya sa amin. At pangatlo, yung safe na travel namin na makarating dito. So yun ang mga unang-unang pinagpapasalamat namin sa umaga na to. Okay, so Ate Ninya, kamusta po? Ayos naman po. Habang tumatagal Ate Ninya, parang paganda po kayo ng paganda. Bakit po ganun? Wala naman na. Ha? Anong meron? Bakit po ganyan ang nangyayari ngayon? Ayos naman. Ganyan naman talaga dapat. Kumbaga, huwag natin pabayaan yung sarili natin. Di ba? Yung nangyari dati, past na yun eh. O nga pala, may dala ako sa yung merienda. Ito may Dunkin Donut kami dito. Tapos, may dala ako dito sa yung mga damit. Kanina, dapat dadaan kami sa Walter, pero sobrang aga pa kasi namin umalis. Kaya sabi namin, dito na lang. At wala pala ditong ibang mabibilan sa inyo, kundi mismong market lang sa palengke, ganun. Kaya dumaan na lang din kami para at least may pasalubong kami sa iyo. Buksan muna natin. Ito Ate Ninya, pinamili ka namin ng mga damit mo, ha? Para may susuotin ka kapag may lakad tayo. Diba? Ito. Tapos, ayan. Ito, ha? Magagamit mo yan. Tapos, itong nasa kulay pula na to. Yung nanay ko kasi, pinapanood ka din. So, Ganda po ninyo. Oo, nanay ko na nasa Bicol. So, nung umuwi kami, sabi niya, ibigay mo to kay Ninya. Sabi niya ganun. So, ito, nakita ko suot-suot mo ngayon. Ito, puro dress talaga to. So, ito, ay nag-ano kasi siya dati, nag-online, ganun. So, may mga siguro siya, hindi na yan, mga ganyan. Maganda ba? Di ba? Mga favorite natin niya yan. Di ba? Ganyan yung mga nakikita ko kasing suot-suot niya eh. Ito, may mga iba't ibang damit dito na pwede niya sa gamitin. Ayan. May mga ganito. Ano to? Parang kagaya na suot mo ngayon di ba? So yan, magagamit mo Ate Ninya kapag may lakad tayo, Opo. Sige. Tapos, May lakad nga tayo hanggang bukas na lang tayo. Oo nga, malapit-lapit na Ate Ninya. Iniisip ko nga, anong date ngayon? Petsa 8 ngayon. So 9, 10, petsa 10 na yun. Bukas na lang yung natitira nating pagpapahinga. Para bago natin puntahan. Hoy, Toy, sinanap mo? Wala ang tatayaw na. Anak ni Ate Lindy na bunso yata. Bunso na ba siya? Tama, si bunso. So, kukunin yata akong ninong dyan. Pag yan okay. So, kamusta naman ang 2 araw na hindi kami dito nakapunta? Ayos naman po. Wala namang problema? Po.
Nandiyan ka po ang titindi. Ay, alin dyan. Bakit? Doon na lang po kayo magpunta sulat pag natapos tayo. Bakit tungkol yan saan? Siya po nakakaalam. Kasi po yung wala daw po ganyan. Okay. Apa. So, about ba yan sa sulat no nakaraan? Hindi po. Para sa kanila po yun eh. Para kala? Sa kanila po yun. Kaninong kanila? Kanila pong problema yun. Kala Atilin? Apo, sa Ate Isel. Okay, sige. Sige. Kung... Sabi ko nga po sa Ate Lindy sila na magsabi sa inyo. Okay. Hindi ko maano. So, hindi to good news sa tingin ko. Parang ito is bad news yata itong sinasabi ni Ate Ninya na to. So, okay lang. Sige, pupunta ko sila pagkatapos nito, ha? Pero, kamusta naman ang nagiging tulog mo na sa ngayon? Alis naman po. Okay na? Okay. So, nakausap ko nga pala guys si Kuya Aris nung last time na pagpunta ko dito. At ang sabi niya ay sa ngayon may gawa pa daw sila. Kasi sabi ko nga kung kailan namin pwedeng simulan para masimulan na natin. Kasi nga lang sabi niya kung bibili na daw kami ng mga materyales, may gawa pa daw kasi siya sa ngayon. Baka matapunan ka. May gawa pa daw kasi siya sa ngayon. So, ang hirap daw na, alam mo yun, na nandito yung mga materyales tapos hindi niya din kaagad-agad magagawa kasi nga may tinatapos pa sila. So, sabi niya kung okay daw sa atin na tapusin muna yun bago siya mag-start dito. Kasi tayo naman, anytime na ngayon, pwede na tayo magpasimula ng pagpapagawa dito sa magiging ni Ate Ninya. Pero, ayun nga, si Kuya Aris kasi siya kasi yung pinakang mason na gagawa dito. Ayaw naman natin na sila, mga karpintero sila, si Kuya Mark, si Kuya Aris, tapos kukuha pa tayo ng iba, di ba? Parang ang pangit naman. Kaya, lalo na si Kuya Mark na siya yung sinabihan natin na bibigyan natin ng trabaho dito. Na hindi ko alam kung hanggang sa ngayon wala siyang trabaho. Okay lang ba sa'yo kung bisitahin ko si Kuya mo ngayon? Kasi parang iniisip-isip ko si Kuya mo, nahawa din kasi ako eh. Opo, sige po. Lang po. Bisitahin ko? Gusto mo? Okay. Baka gusto mo sumama? Pwede rin po. Bisitahin natin sila? Gusto ko nga rin po magpunta sa nanay ko. Oo nga pala. Yan pala yung pwede ba ngayon? Opo, pwede po. O sige, maya-maya pupunta tayo doon sa kuya mo, ha? Tapos bisitahin natin yung mama mo. Ano? Okay, tama-tama. Kakamustahin ko muna ang anak mo. Kamusta naman? Pag-aaral. Ayos naman po. Sino niyo po? Pag po bigyan ko pong baon, ang bibilihin sa tindahan iba. Laruan, yung gapong parang text. Yun ang ginagastos niya? Kaya po sabi ko, hindi na kita bibigyan, tinapay na lang mga papadala ko sa iyo. Tama yun. Mahirap kasi pagpila kung ano-ano daw po bibili. Tama yun, kung ganun ang ginagawa ng kaya po panganay kaya na umaga, hindi ko po bigyan siyang baon. Tinapay lang po ang padala ko sa kanya. Tama yun. Gusto mo ba bili tayo ng mga juice, tapos mga cupcakes, tapos yun na lang i-pares mo, di ba? Juice tapos cupcakes, yun ang merindahin mo. Kaysa naman kung pera nga naman, tapos ibibili lang din naman ni panganay mo ng kung ano-ano. Opo. Sayang lang. Although bata, understood yun, bata, bibili na ng laruan. Kasi nga lang, turuan na maging practical din ang bata at marunong humawak ng pera hanggat bata pa, di ba? Kasi kung ibibili lang ng mga ganyan, sayang. Hindi naman, ilaman na lang sa tiyan kaysa ibili ng mga ganung bagay. Although magpapasaya din sana sa bata yun, laruan. Diba? Okay, so handa ka na ba sa Pizza G's? Ready ka na ba? Ready na po. May naiinip na nga po. Naiinip na? Kung pwedeng bukas na kaagad. Gusto ko na matapos agad. Gusto mo na matapos agad. Pero yung hinihiling nga namin, alam mo, pinagpipray ko na sana nga yung sinabi ni tatay, gawin niya talaga, no? Na yung sabi niya, aminin niya na para matapos na lahat. Sana ganun ang mangyari. Kasi nakakatakot pag naudyukan yun eh. Diba? Baka mamaya sabihan siya ng mga kosa niya na, wag, ganito gagawin mo, lumabang ka, ganito ganyan. Pero sana ganun talaga yung mangyari. Sabihin ko naman po aminin na po ninyo, tatay, maawa na po kayo sa aming mag-in. Tama yun. Okay, so may idea na ako sa sinasabi niya. Sana tama ako. Kasi about ito sa lupa, kung di ako nagkakamali. Tama ba ako? Tama ba sinabi ko? Opo. Oo, di ba? So sa kanya na. mo. Hindi ko naman ilalabas dito at sila na lang kakusapin ko. About ito dun kasi Hello po ako
No, may konting problema kasi dito. So gusto ko din makatulong sa kanila kasi para din kay Ate Ninya na lang din ang iniisip ko din. Tsaka mabait din kasi sila Ate Isil. So gusto ko makatulong. Sinabi ko sa kanila noong nakaraan na gusto ko makatulong sa kung ano yung problema nila dito, guys. So mukhang alam ko na kung ano yung sasabihin nila. Pero ayun, pupunta tayo din mamaya para mas malaman natin, para mas malinaw sa atin kung ano yun. Di ba? Okay, hindi ko alam kung may binigay ako sa iyo nung last time na nagpapaabot na mayroon ba ako sa iyo na ibigay na ang pangalan ay galing kay Tita Grace? Mayroon ba? Wala. Hindi ko na po matandaan. Hindi mo na matandaan? Di bale, kung naibigay na o hindi, okay lang. Okay lang. May bibigay ako sa iyo kasi may isa sa ating sponsor na si Tita Grace na lang. Sana hindi ako nagkakamali na okay lang banggitin yung pangalan kasi baka mamaya mali ako, pasensya na. Hindi ko matandaan talaga kung nagsabi ito si Tita Grace ng banggitin mo ako or wag. Pero wala namang last name, wala namang apelyido, di ba? So, okay. So, may pinabibigay sa iyo, iaabot ko na sa iyo. Hawakan mo. Ay. Hawakan mo yan. Dagdag mo doon sa pera mo. Apa. May balita pa ako sa iyo. May nagsisavings ka pala? Apa. Saan yun? Para po makaipon po ako. Yan nga po sabi niyo. Wow, tinan nyo, galing oh. Diba, sabi ko nga kanina, iba pa rin talaga kapag may nagga-guide na mabuting kamag-anak. Like ito, may nagga-guide kay Ate Ninya na sinabihan siyang yung mga binibigyan natin pera, isave niya doon. Diba? Okay, anytime daw, pwede kaya mag-withdraw kung kailangan mo talaga. Tapos yun, meron yung paghahanda para sa kung ikaw ay, alam mo yun, oras mo na, hindi na po problemahin ang may iwan mo. Kasi meron ng, alam mo yun, yung kompleto package na yun, may kabaong, may ano. Although masakit pakinggan talaga ito guys, usapin na ito, na tayo pare-pares minsan naghahanda tayo para ibili ng kabaong natin, ibili ng paglilibingin natin. Masakit pag-usapan, pero doon kasi lahat papunta di ba? Doon lahat papunta sa sitwasyon na yun. Kaya mainam na lang din paghandaan natin. Diba? Para kawawa naman kasi kung may iwan natin, tapos problema pa yun doon sa may iwan natin. Umiyak anak mo. Sige, punta mo muna, punta mo. Natuwa ako dun guys, natuwa ako sobra. Kasi isipin nyo, di sa munting mga halaga na binibigyan natin sa tulong ng sponsor, ng channel natin, naisipan ni Ate Ninya na i-save. Kumbaga nagtitiwala na rin siya kala Ate Lynn na hindi siya dadalhin sa masama ng mga kamag-anak niya. Diba? Na unlike before, ang iniisip niya sa mga kamag-anak niya ay galit sa kanya, na hindi maganda ang tingin sa kanya. So ngayon, nakikita na niya talaga yung concern ng mga kamag-anak niya sa kanya na gusto siyang mapabuti. Diba? Kasi nga sinadyasan siya na i-save mo yung pera na binibigay sa'yo ni Marcos. Diba? Kasi kung ibang kamag-anak, bahala ka dyan. Ubusin mo yan kung saan mo gusto, ilaan mo. Bili mo kung ibibili mo. Baka nga udyukan ka, bili mo ng ganito yan. Diba? Pero siya, ang sinabi sa kanya. Ninong. Ano? Hi! Kamusta, Bibi? Nagsagot. Sabi niya, okay lang. Nalakad po namin po ang isang ninong. Napuntahan niyo? Apa. Kailan? Ang pong isang araw. O, kamusta? Ano sabi? Ayos naman po sa magulang. Pahig naman daw. Opo. Yung pinsan mo yun na tumutulong sa'yo dati, di ba? Apa. Okay. So, ibig sabihin pala, Ate Ninya, sa madaling salita, yung buhos na ginawa natin nung last time, parang pag-welcome lang yun sa kanya. Bukod pa yung talagang binyag din. Apa. Okay. Sa totoo lang po, ako po talagang gusto magkuhang ninang-ninong. Ang tatay lang ayaw. Ganun? Opo. Parang kayo ang gusto ko, tapos ang tatay may dagdag pa. Kung hindi ko naman po gusto. Sana po talagang kukunin ko po siya yung po nagtitinapay. Ayaw yun ang papa mo kunin. Opo, ayaw talaga. Bakit ganun? Hindi ko po sa kanya. Pag nga po Pasko, bagong taon, gusto ko po magpunta doon. Ay, ito. Wait lang. Bigyan natin dadali na ng bata, naman. baka naiinitan. Pero muna ako, JM. Paano ba ito buksan? Okay. Ayan, may electric fan ka na, Baka naiinitan natin niya, Bigyan natin siya ng electric fan. Ayan, humangin tuloy. Binigyan tayo ng hangin, nainitan ka daw kasi. Tana. Kanina guys, pagdating namin, umalis si Ate Ninya, yun pala,
bibili ng merienda. Tingnan nyo na yan. Opo. May merindahan na kaagad tayo. So, salamat Ate Ninya ha. Kasi every time na pupunta kami dito, ipinaghahanda mo kami ng merienda. Wala naman po eh. Napakabait sa atin ni Ate Ninya. Totoo lang. Bakit? Wala ba siyang nararamdaman? Wala naman po. O, dito akin na. Kakargahin ko. Tanggalin natin to at baka masaktan. Tatahan kayo. Tana. Tana. Huwag na iyak po. Hindi nga, oo nga. Oo. Tana. Joke lang. Biro lang. Hindi naman, biro lang yun. Dadaling kita kay lolo mo, sige. Pag umiyak ka. Daling kita kay lolo mo, gusto mo. Oh, sige, tigil na para hindi dadalhin. Ay, joke lang. Biro lang, hindi naman. Hindi dadalhin, hindi. Baka gusto niya mag-breastfeed Ate Ninya. Padidiin mo na muna pala. Sige na po, padidiin mo muna. Punta na muna. Okay, so ngayon punta tayo dito sa likod, guys. So, nga pala, pakita natin sa kanila yung plano. Okay, punta tayo dito. Yung size ng magiging tahanan nila habang nagpapa-breastfeed si Ate Ninya ay puntahan natin yung magiging size. Kasi nag-usap kami ni Kuya Aris, sabi niya, ano daw size? So sabi ko kasi, Kuya Aris, ikaw na po ang bahala sa size. Sabi ko sa kanya, ikaw nang bahala kasi lupa nyo po yan ay, kumbaga kayo po yung magpapagamit ng lupa. Kayo na po ang bahala na magbigay ng sukat. At sabi nga niya, wala naman daw problema kahit anong sukat. So, mayroon siyang itinuro dito na bahay. Papakita ko sa inyo. Kung sa tingin nyo okay na, mag-suggest kayo. At sa mga nag-aalala, guys, wala po tayong problemahin din kung sakaling maging ayos na po yung problema nila dito. Kasi, sabi nga po nila Ate Isil, hindi iba si Ate Ninya. Kaya't yung magiging tahanan nila hanggat kailan nila gustong tumira doon, titira sila doon. Wala pong magiging problema dito. Kapatid po yan, guys. Huwag natin pag-isipan ng kapatid na yung iba nagsasabi na mahirap yan, Marcos, ganito ganyan. Hindi po. Kasi ano po sila, iba po sila sa ibang magkakapatid. Sila kahit pa paano ay mahal talaga nila sa Ate Ninya at ang kanilang mga pamangkin. Di ba? So tara, punta tayo dito. Tingnan natin yung sukat at mag-suggest kayo sa akin, magbigay kayo suggestion kung sa tingin nyo okay. Okay, ito ang kabuuan. Ito ang kabuuan, guys. Itong bahay na to. Okay, so itong ano na to, itong sukat na itong bahay na to, simula dito hanggang dun sa dulo. Ayun yung magiging sukat ng bahay. Hindi guys ito hindi ito maliit po yan kapag kaganyan lang. Hanggang dun sa dulo na yun. Yan yung magiging sukat niya. Tapos ganito din yung lapad niya para sa kanilang tatlo. At sa tingin ko, malaki-laki na nga din yung talagang kakainin nito sa lupa nila Kuya Aris. So ito na nakikita nyo, ito na yung sukat niya. Baka mas makikita nyo kapag dito tayo sa kabila. Ayan Pakita mo look. Pakita mo yung sukat niya. Dito sa gilid para mas kita. Ayan. Yun, hanggang dun. Simula dito, para mas makita nyo. Simula dito. Yan. Simula dyan hanggang dito sa dulo. Dito. Yan, hanggang dyan. Yung magiging sukat niya. So, sa tingin ko, enough naman. Para sa kanilang tatlo yan. Di ba? Yan, kita nyo na. So, yan yun. Yan yung magiging kabuuan. Nung bahay nila. Tingin ko 2 kwarto kasyang-kasya. Tapos pwedeng bathroom nasa labas. Diba? Pwede yun. Tapos kusina. Pwedeng nasa loob or nasa labas. Bahala na kung anong pwede. At yung design naman ibigay ko naman sa kanila. Okay naman daw yung design. Maganda naman daw sabi nila. Diba? So tara, balik na tayo dun. Baka tapos magpa-breastfeed si Ate Ninya. Okay. So Ate Ninya, may gusto lang po ako sa iyong itanong. Ate Ninya, sa tingin niyo po kaya kahit papaano po ay kami po ay nakakatulong naman po sa inyong pamilya? Opo naman, sobra na nga po Nakakatulong naman kami. Kaya nga po ako nagpapasalamat sa inyo, walang katapasan. Salamat Ate Ninya kung ganun kasi minsan iniisip ko, naku-curious ako. Sabi ko baka mamaya hindi naman talaga totally kami nakakatulong sa inyo. Baka pakiramdam lang namin nakakatulong kami pero hindi naman pala talaga.
Hindi naman po. Nakakatulong naman kami. Opo. Okay. So, Ate Ninya, yung problema po mo po nung nakaraan about po sa 4-piece, sa madaling salita po ba, Ate Ninya, naguguluhan po ako. Kayo po ba'y tatanggalin? Hindi naman po. Hindi naman? Opo. Hindi naman kayo alisin, sigurado ka? Hindi po. Wala po nagsasabing gano'n. Natatanggalin kayo? Sigurado yan? Opo. Okay, kasi guys, hindi naman, siyempre nire-respeto natin ang kung sino man po ang nag-handle ng 4-piece, ko na lang magbanggit. Nire-respeto natin sila siyempre kasi yan po ay, programa po yan ng ating gobyerno para sa ating mga kababayan na deserve din talaga makatanggap ng financial galing sa ating government, di ba? So, siyempre, sa akin lang naman kung yun po ay ititigil dahil sa pagtulong namin, isa-suggest ko po kay Ate Ninya na siya magdesisyon, no? Ikaw magdesisyon kung kami ba ang pipiliin mo or ang nagbibigay ng 4-piece sa inyo. Kung kinakailangan gawin natin ninyo yun. Pero para sa akin kasi, hindi na dapat tumantong sa ganun. Dapat tayo ay magtulungan pare-parehas. Maging masaya tayo na tayo ay nagtutulong-tulong para makatulong sa mga kababayan natin na mabago ang buhay. Dapat ganun yung mindset natin. Diba? Okay. So, Ate Ninya, paano yan? Aalis tayo ngayon. Yung bang anak mo, wala bang uuwi ng tanghali? Wala po. Hapon lahat po sila. Hapon lahat? Opo. Sabay-sabay na po sila magpipinsan. Okay, sige. Kasi baka may naisip ko, baka may uuwi dito, walang madatnan. Wala po. Wala naman. Mamaya po hong hapon. Okay, sige. Ikaw ba nagkain ka na? Maiba ko? Opo, sabay-sabay po kami, Kuya Aris. Si Kuya Aris, umuwi na dito palagi? Opo. Minsan po, duwedin lamang ho. Okay. Opo. Okay, so hindi ko alam kung madatnan ko ngayon si Kuya Aris kung abutan ko. Baka pwede mo siyang, hindi ko kasi natanong nung nakaraan kung kailan yung posible na matatapos niya yung bahay na ginagawa niya. Para alam namin, para pagkatapos-tapos, ano na tayo? Ate Isil po yung ulitin. Kay Ate Isil ko na lang sabihin. Opo. Okay, sige, ganoon na lang. Sila po Magdidesisyon. Opo. Okay. Pero ikaw, Ate Ninya, tatanungin kita, okay naman sa'yo dito sa location na to? Sigurado ka na ba? Opo. Ha? Okay po ako. Okay ka naman dito? Okay. Sige, kasi ayun nga na pag-usapan namin dati na nasabi ko na sa vlog na kung ilalayo pa natin si Ate Ninya dito sa mga kamag-anak, alam mo yon, baka mas lalong hindi mapaganda yung kanila magiging sitwasyon kasi walang mag-guide, ganyan. Wala nang gagabay na kagaya ng ginagawa ng mga pinsan niya ngayon na paggabay sa kanya. Baka wala yun. Diba? Okay. Ikaw, excited ka ba na na magkaroon ka din ng sariling tahanan? Ayos naman po. Okay. Nagka-aral ka pa ba? Hama po nasa ma'am. Hindi po ako maturuan pa. Hindi ka maturuan? Kaya po sabi ko, magpagaling muna po. Kailan ang huling tinuruan ka niya? Nung pong naulit ko po sa inyo. Nung nakaraan pa yun? Opo. Kamusta, may natututunan ka ba? Meron naman po. Meron naman? Anong pakaramdam, Ate Ninya, na alam mo yun, na dapat noon mo pa dapat ginawa yung pag-aaral na yan, ay? Di ba? Nabawanan lang po ako tatay ko dati. Ate Ninya, may isa pa ako sa yung gustong alamin. Sana huwag mamasamain. Yung sinasabi ba ni Kuya Mark na umalis ka nung mga panahon na kinupkup ka nila, yun ba is nagsarili ka talagang tumakas o kinuha ka ng tatay mo? Tumakas po ako. Hindi ka kinuha ng tatay mo nun? Sigurado ka? O baka hindi mo natatandaan? Kasi sa pagkakasabi sa akin ni Kuya Mark, maliit ka pa nun. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na umalis nung panahon na yun o tumakas? Baka iniisip... Hindi ko kasi po masabi sa inyo kasi po baka po magalit sa akin ang tiyuhin ko. Kaya po ako tuwakas doon. May dahilan po Kaya po ako tuwakas po noon. Sasabihin ko na lang po sa inyo pag wala pong ganyan. Okay. Kasi po nanonood din naman po sila. Okay. Okay, so may
may naamoy ako something dito sa gustong sabihin natin. Pero pasispas naman tayo. Pasispas. Kumbaga gusto lang naman nating malaman yung mga curiosity natin, kuryosidad natin. Kung napaisip kasi kami, totoo ba na kaya ni Ate Ninyang umalis sa poder ng kuya niya ng mga panahon na yun na ang liit-liit niya pa? Na baka iniisip ko baka mamaya kinuha siya ng tatay niya doon ng mga time na yun na chinempuhan na hindi nakatingin yung mga kapatid, ganyan. Tapos kinuha. Ako na lang po sasabihin doon po sa kuya. Okay, okay lang naman, wala namang problema. So, ibig sabihin, may malalim na dahilan kung bakit ka tumakas. Hindi dahil para makasama mo ang tatay mo. Yun, para malinaw sa lahat. Kasi may mga nagko-comment din guys, sabi nila, nung panahon doon na tumakas yung sa atin niya, baka gustong-gusto niya na talagang pumunta din doon sa tatay niya. Or sabi nila, baka daw may something na ginagawa kay ate niya nung mga panahon niya, tapos nagugustuhan na ni ate niya. Hindi. Hindi ganun, di ba? Kasi ang dahilan niya iba eh. Malinaw na po sa lahat, para lang po, para lang klaro, para sa mga manonood natin, kaya natin ito tinatanong. Kasi ang dami mga manonood nga nagko-comment ng ganun, na kaya yan tumakas, kasi baka may nagawa na sa kanya papa niya at nagugustuhan niya na bata pa lang. Hindi po ganun. Okay, so sige, ngayon magre-ready ka at pupunta tayo doon sa kuya mo, bisitahin natin. Anong gusto mo dalahin natin sa kuya mo? Dala natin bigas? Sige. Pasalubungan natin kasi kawawa naman. Nakakawa rin naman po yung nanay ko. Dati po yung po ako naroon. Naghahanap po siya ng talata sa silaban. Parang trabaho ko rin dati. Kasi po yung ako bata pa, naroon po ako. Katulong po ako nanay ko. Naghahanap lata pa ako, mabinta lamang. Ay, ibig sabihin pala, yung nanay mo ganun din yung ginagawa niya dati? Opo, ayun. Nangangalakal din? Opo, para may pambili lamang po siyang kape. Yung papa mo nung panahon na yun, buhay mama mo, anong ginagawa niya? Sino po? Yung tatay mo? Ang sabi daw po yan, nag-aalaga daw pong baboy. Ganun. Opo. Habang yung nanay mo kasama ka, maliit ka pa siguro. Opo. Sobrang liit mo pa nang kasama ka ng nanay mo. Pero tanda mo na. Tanda ko na. Namumulot ka na din ang panahon na yun. Opo. Grabe, no? Akala ko si ate niya lang yung nakaranas nun, pati pala yung mama mo. Yung nanay ko po, ina ko. Yun nga. Alaman po ninyo doon mamaya. Nagpunta tayo. Okay. Noon ba, nung namatay yung mama mo, madalas mo bang nabibisita siya o hindi talaga? Hindi mo na nabibisita mula nung napunta ka sa tatay mo? Hindi na, no? Pati po ang inay ko, hindi ko na po madalaw. Kahit yakagin ko po ang tatay. Hindi ka pinapayagan? Ang dami natin niya guys, ang dami niya naging gap sa buhay mula nung, yun nga, naging kasama siya ng tatay niya. Ang dami niyang mga gustong gawin na hindi niya talaga nagawa. Di ba? Like, puntahan man lang yung nanay niya sa punto. Di niya magawa kasi sigurado ako iisipin ng tatay mo baka kung ano mong gawin mo. Baka man lalaki ka kasi nagsiselos nga siya, di ba? Alam mo ba nung Valentine's, pansin ko sa tatay mo, sama ng tingin niya sa akin. Hindi ko po napansin yun, nakatungo ako. Kasi may dala ako sa yung bulaklak nung time nun, di ba? Oo, kasi Mother's Day yun, syempre. Gusto ko naman bigyan, si Commander binigyan ko din. Nanay ko binigyan ko din kasi araw ng ina yun eh. Ganyan po yun. Oo, ang sama ng tingin niya sa akin noon, time na yun. Para po yung dati po akong suwisimba, para po sa tiisi. May nagbigay lang po sa akin sapatos para po sa anak ko. Nagmura po ang tatay sa akin. Ibalik ko daw po yung sapatos. Lalaki ang nagbigay? Babae po. Babae na nga lang nagbigay, pinagsilusan niya pa rin. Ibalik ko lang. Huwag ko daw tanggapin. Kung ano lamang daw utos, yun daw gawin ko lang. Kasi po nagpapabili pong alak. Kung ano lang yung utos niya, yun lang yung gagawin mo. Opo. Grabe naman ang Naroon pala po ang talaga. tatay sa kanyang kaibigan. Doon, naroon po ko. Grabe ang gawain pala talaga sa'yo. Ginawa ka palang hindi lang, alam mo yun, hindi lang ginawang asawa, ginawa ka pang utusan. Babae na nga lang nagbigay, nagselos pa rin, tapos minura ka pa. Saan ka minura? Sa simbahan o sa bahay? Pati sa daan ho. Grabe. Anong ginawa niya sa simbahan? Nagsimba rin? Hindi po, nagsulod po sa amin mag-ina.
Sinundan ka niya? Opo. Nagpapabili po silang alak. Eh, ikaw, anong ginawa mo sa simbang? Nagsisimba ka? Hindi po, natawagan nga lang ho ako. Kasi po yung pambigay po, bibigay sa akin. Ah, okay. Tinawagan ka na may ibibigay sa'yo, kaya pumunta ka ng simbahan. Tapos sinundan ka ng tatay mo kasi ang gusto niya, sundin mo yung inuutos niya sa'yo, bilang mo siya ng alak. Grabe. Tindi talaga, guys. Para sa anak mo na nga lang, bigay na nga lang. Ganun pa. Sige, bago tayo umalis, isa na lang akong tanong na itanong ko na ito siya kanina. Pero, kung sa 100% ate niya, ilang porsyento para sa iyo na ganun ka kahanda na humarap sa tatay mo? 100%? Sobra po. Sobra pa sa 100%? Tapang na talaga natin niya ngayon. Ang dami mo nang pinabibili ba ate niya, hindi lang kami. Kasi nga sabi nilang tapang-tapang mo na ngayon. Nung huling vlog ko, hindi ko na isama yung video niya. Sabi ko diba sa inyo guys, papakita ko sa inyo yung video pa ni ate niya nung pumunta siya sa papa niya. So yun nga lang, sa kamamadali din, hindi ko na naisama. Pero kung ano man yung sinabi ni ate niya sa atin na ganun yung sinabi niya sa papa niya, na aminin mo na lahat, ganun lang din naman yung nilalaman ng video. Pero nandun makikita natin kung gaano siya katapang na humarap sa papa niya nung that time. Diba? Okay, so sige, kita-kits tayo guys. Siguro, next vlog na lang natin pagpunta sa kuya niya at pagbisita namin ngayong araw sa puntod ng mama ni ate niya. So, samahan nyo kami sa biyahe namin, magiging biyahe namin ngayong araw.